So ako ho ay nakatutok ngayon sa isang kalagayan na dapat maipahagi sa inyo, maintindihan ninyo yung mga nangyayari sa paligid natin at yung ano ang tinuro ng Panginoon para tayo ho ay handa sa kanyang pagbabalik. Amen? So ngayon, nais kong talakayin sa inyo ito. Ano ba ang ebanghelyo na talagang ipinangaral ni Kristo? What is the gospel that Jesus Christ preached? Kasi kung hindi ho natin ito maintindihan, hindi natin malalaman paano tayo kumilos sa huling panahon. Amen? Because I believe that the time of the Gentiles na binabanggit po ni Apostol Pablo ay halos sarado na. And we will go back to the time when the two prophets of the Lord will come. Lalabas po yun. Yung dalawang propeta sinabi ng Apokalipsis. No? Tayo'y babalik sa panahon na yon na kung saan titipunin naman ng Panginoon, ililigtas naman niya yung kanyang bayan. Mga kapatid, ano ba ang ebanghelyo? Yun po ang totoong issue dito. What was the gospel message that our Lord Jesus Christ preached throughout His ministry? Ano ba yung mga preach ni Jesus Christ tungkol sa ebanghelyo? Ngayon, ito bang ebanghelyong ito ay katulad din ng ebanghelyo na pinapangaral ngayon sa panahon natin? Yung gospel na binabanggit sa mga pulpito, sa mga churches, sa mga television, is the gospel being preached today, the gospel that our Lord Jesus Christ preached 2,000 years ago. Amen? Ngayon, para maintindihan natin, kasi pag sabi mong gospel, mabuting balita, di ba? Sa Grego, ang salitang gospel po ay evangelion. Ibig sabihin nito, a good announcement. Totoo naman mabuting balita. Sa Hebrew, ang salitang gospel ay besora, nang ibig sabihin nito, pagpapahayag ng balita ng may kasiyahan. Yung para bang nanalo. Halimbawa, nanalo yung team natin sa ganito, sa basketball. Nag-announce ka, that is besora. Ibig sabihin, that's the good news. Nakapokus po ito sa masayang balita tungkol sa pagkapanalo. So, ang gospel pala ng Lord, it's about the victory. It's a joyous news. Hindi malungkot na balita. Saan mo nakuha yung gospel, Brother Harry? Saan ba galing yung salitang gospel? Yung gospel po ay hango po sa Old English. Kasi nung sinali ng Bible sa English, ginawa nilang Godspell. Ibig sabihin ng Godspell, yung good news din. Mga Old English kasi, kaya naging God-spell, naging gospel kalaunan. Kaya at least meron tayong trivia, doon pala galing yung salitang gospel. Amen? The good news. Amen? So, ano ba talaga ang pinangaral ni Kristo sa loob ng 3 taon mahigit? What did Jesus Christ preach in the 3 years of His ministry on earth? Ano ba talaga? So, makikita natin yan sa aklat ni San Marcos. Alam nyo, kaya ko kinuha ko yung aklat ni San Marcos kasi yung unang ebanghelyo na naitala, the earliest gospel was written by Mark. Mark, the Apostle Mark, siya ang sumulat nito. Dito po sa unang chapter ng Marcos, no? Mula 14 hanggang 15, makikita natin to sa Tagalog. Ano sabi dito? Nang maibilanggos na si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at nangaral ng magandang balita mula sa Diyos. The gospel of God. The good news of God. At sinabi niya, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya magsisi na kayo at sumampalataya sa magandang balitang ito. Kung babasahin mo yung kapatid, ano yung mabuting balitang pinangaral ni Kristo?
Ano yun? Ang mabuting balitang pinangaral ni Kristo ay tungkol sa pagdating ng ano? Ng kaharian ng Diyos. The kingdom of God. Alam niyo, medyo allergic kasi tayo sa kingdom of God eh. Kasalanan niya ni Kibuloy eh. Di ba? Inangkin niya yung kaharian ng Panginoon. Kaya pag sinabing kingdom, medyo allergic tayo. But in truth, mga kapatid, the gospel is about the kingdom of God. Amen? Kaharian ng Diyos. Kaharian ng langit. Alam nyo, itong kingdom of God na ito, alam nyo bakit napaka-importante? Ito yung pinangaral ni Kristo. Kasi pag binasa nyo yung 4 na ebanghelyo, San Marcos, San Mateo, Lucas, at Juan, binanggit ang kingdom of God ng ilang beses, 100 hanggang 130 times. Mga kapatid, kung mababasa niyo yung tungkol sa kingdom of God na 130 times, ano ibig sabihin? Napaka-importante nito. Amen po? Sa Acts of the Apostles, yung ginawang record ng ginawa ng mga apostol, ito'y binanggit ng 30 hanggang 34 na beses. 34 times, maximum. Binanggit po yan sa Acts of the Apostles hanggang sa Revelation. Hanggang sa sinulat nila Pablo. Hanggang sa sinulat nila Santiago, nila Pedro. So from Acts to Revelation, that's about 40 times. Makikita mo natin halos 30, 34, sabi nila halos 4 na po. Kasi interchangeable yan eh. Kingdom of God at saka Kingdom of Heaven. Nagpapalitan yun. Pero parehas lang yun. Amen? Amen? So ano yung pinangaral dito? Tingnan nyo sa aklat ng Amplified. Pabasahin ko ito. Now after John was arrested, ito pala yun. Si Kristo kailan nangaral? Nung si Juan Bautista ay naikulong na, nahuli, naaresto. Jesus came into Galilee preaching the good news, the gospel of the kingdom of God. Ito po sa Amplified and saying, the appointed period of time is fulfilled. Ayan na. Ang kaharian ng Diyos, yung itinakdang panahon, ay nandito na. And the kingdom of God is at hand. Andito na. It's come. It has already come near. Andyan na. Hindi na malayo. Andito na. Amen? Kaya ang sabi doon, repent. Have a change of mind. Yung repento ay metanoia sa Grego. Ang ibig sabihin po ito, hindi ito emotional na kalagayan. Ito'y nangangahulugan ng pagbabago ng isip. Amen? May nabasa po akong Hebrew version, yung Cochin Bible. Meron ganun Cochin Bible. Ang nakalagay doon, return. Sabi, return. Ibig sabihin, mag-U-turn ka na. Bumalik ka na sa Diyos. Yung pagsisisi kasi sa Tagalog, mangagsisi na tayo. Minsan yung pagsisisi natin, lalo ngayon magmamahal na araw, nakatali sa mahal na araw magtiti ka, magpepenitensya. Hello? Magsisi, lumuha ng isang balde. Amen po? Yung sinabi po ng Bible na return, magbago na kayo ng isip, manumbalik na tayo sa Diyos. Yun po ibig sabihin ng repent. Yun po ibig sabihin ng return. Nawala tayo, lumayo tayo sa Diyos, naligaw tayo, pero ngayon dapat magbalik loob na tayo kay Lord. Bumalik na tayo sa Kanya. Amen po? Yun po ang panawagan. And believe to the good news. Manampalataya tayo. Sabi dito, magsisi na kayo at sumampalataya saan? Kay Kristo. Controversial po ito. Ang sabi, sumampalataya ka sa magandang balitang ito na dala ni Jesus. The first thing that you have to believe, ang kapatid, pakinggan niyo po ito. You cannot believe on the Lord Jesus Christ
if you do not believe in the kingdom of God. Hello? Alam niyo ho, kaya ako to binabanggit, kasi ho, si Kristo, si Jesus, tinatawag niyong Kristo. Ang ibig sabihin ng Kristo sa original, the anointed one, yung Messiah, yung iprinopisa, inihulang maghahari sa buong mundo. Amen po? How can you believe on the Lord Jesus Christ if you do not believe the message of the kingdom of God? Amen? Tingnan nyo, para kayo nag-iisip at nagtataka. Ako din ganyan eh. All the time. Bakit to? Kasi ho, ito naintindihan ko. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi nangaral tungkol sa relihiyon. Jesus Christ did not preach about establishing a church. Kasi ho, ito'y malinaw. Wala ho kayong, Brad. Sabi ni Lord, itatatag ko ang aking iglesia. Yung iglesia ho, yung word na church is not a religious system. Ang iglesia, ang ibig sabihin, mga tinawag, pagtitipon, the assembly of the called out ones. Amen? Yung mga tao na tinawag sa pagtitipon, it's an assembly. It's not a religion. Hindi nangaral si Kristo tungkol sa religion. Although meron ng religion noon, may Judaismo na eh. Tama? May kaparian na eh. May templo na eh. Bakit hindi yon ang pinangaral at itinatag ni Kristo? Mga kapatid, ang pinangaral ni Kristo is about the kingdom of God coming to earth. Amen po? Amen? Alam nyo, basahin nyo yung Bible. Yan, challenge sa ating lahat. Basahin nyo ang Bible, lalo na New Testament. Si Jesus at ang kanyang mga alagad, kahit minsan hindi nagtatag ng relihiyon. Ang ginawa nila ipangaral ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Tinanong ko ng misis ko, ano tayo? Bakit tayo tinawag na Christian? Yung Christianity ho, tawag ho yun sa mga tagasunod ni Kristo. Hindi yun tinawag nila sa kanilang sarili. Ang pag tinawag ka ng panahon na yun na Kristiyano, ibig sabihin kapatid, tinakwil ka. Ibig sabihin nung kulto ka. Ibig sabihin nung panatiko ka. Ibig sabihin nung ipe-persecute ka. Kaya pag sinabing Kristiyano, pag tinatakang kang Kristiyano nung panahon na yon, umasa ka na ipe-persecute ka. Hindi yun tawag para ikaw ay katuwaan. Hindi yun tawag para ikarangal mo. Pag sinabing Kristiyano nung time na yon, pine-persecute at tinutugis. In fact, yung mababasa nyo sa Acts, ang tawag nila sa samahan nila Kristo ng the way, ang daan. Kaya pinasikat yan eh, di ba? Ginawang dating daan. Tawag sa kanila the way. Bakit daan? Because Jesus Christ is the way. Siya lang ang daan eh. Amen? Amen? So, ano ba ang kaharian? Ano ang relihiyon? At ano ang kaibahan nitong dalawang ito? May idea kayo? Meron kayong nasa isip? Kung tatanungin kita kapatid, ano ang kaibahan ng kaharian at reliyon? Muy tahimik ka. Ibig sabihin, hindi natin alam. Gusto lang natin marinig. Yun naman ang tungkulin ko. Amen? Bakit ba ang kulit-kulit mo, nagtatanong ka pa? Kasi gusto ko namang mag-participate kayo. Amen? Baka may ideya kayo eh. Amen? Okay. Anong diferensya? Ginawa ko ito para makita niyo. Pakinggan niyo ha. Gumawa ako ng matrix. Gumawa ako ng comparison. Kaharian versus reliyon. Si Kristo
Ang pinangaral niya ay kaharian na magro-rule sa mundong ito, hindi reliyon. Ang kaharian ay hindi reliyon. Amen? Kasi si Kristo ho, sa totoo lang ha, yung Christianity po, religion yun. Sabi ko nga sa miss ko wala tayong magawa Pag nag-file ka, anong religion mo? Alam lagay mong wala. Diba? Lalagay mo na lang, Christian. Amen? Nagiging religion tuloy yung Christian. Para rin yan Yung Christianity, tingnan niyo po anong kaibahan ng Kristyanismo sa Islam? Anong kaibahan ng Kristyanismo sa Budismo? Anong kaibahan ng Kristyanismo sa Hinduismo at Judaismo? Alam niyo kung ano? Lahat sila reliyon Tama? Bakit to? Ang reliyon makikita niyo sa baba ng second column. Ang religion kasi, ang definition ng religion kasi, ito po yung tinatawag natin structured system of beliefs. Tama? Pag sinabi mo structured system of beliefs, may sinusunod na sistema, may procedure, may patakaran. Tama? Mga paniniwala, mga practices and ritual. Amen? May moral code, yung mga dapat inaasal natin, at kasama nito yung pagsamba sa deity. At dahil dito nagiging sectarian. Tingnan nyo yung Islam may sinasamba. Ang tawag nila sa Diyos nila ay si Allah. Tama? Huwag ko kayong magkakamali na si Allah at ang Diyos ng Biblia ay parehas lang. Hindi po sila magkaparehas. Alam niyo bakit? Ito, magagalit sa mga Muslim. Kasi yung Islam na tinaguyod ni Muhammad, kaya makikita niyo sa kanilang bandera, ay merong buwan. Tama? At merong bituin. Ang sinasamba nila ay yung Diyos doon sa Ur, kung saan nanggaling si Abraham. Yung Ur kasi na pinanggalingan ni Abraham ay paganong bansa. Ang sinasamba nila ay Diyos ng bituin, the goddess of moon and the stars. Amen? Kaya sasabihin sa akin ng Muslim, hindi parehas lang tayo ng Diyos, hindi tayo magkaparehas. Kasi sa Kristyanismo, kaya ang Muslim naglalagay sila yung crescent moon, yung buwan. Amen? At may bituin. Yun yung Diyos nila, si Allah. Si Allah ay hindi si Jehovah, hindi si Yahweh, hindi ang Elohim na binanggit ni Abraham. Amen? Amen? Pero, sa totoo lang, lahat ng relihiyong ito may sistema. Tama? Amen po? Para sa Christian, para ikaw maging miyembro ng gawain ng Diyos, kailangan magpabautismo ka. Tama? Sa Islam, ganun din Pumupunta sila, merong ritual sila na hinugasan sila Sa Bombay, ganun din. Amen? Meron sila doon sa ilog nila Naglilinis sila ng katawan. Amen po? So, may purification process. So, ang Kristyanismo by definition, is a religion. But that is not what Jesus Christ preached about. Amen? In fact, ito, basahin yung Biblia. Si Jesus, hindi niya ipinasakop ang sarili niya o hindi siya kumabit doon sa religious authority. Wala siyang kinilalang high priest. Alam niyo ba yun? Kaya galit sa kanya si Caiaphas Galit sa kanya yung mga Pariseo. Hindi siya nagpasakop sa Sanhedrin. Kaya nga tinawag siyang blasphemer Amen po? Jesus Christ was never a Pharisee. Hindi siya naging Sadducee. Hindi siya naging scribe. Ang tinuro ni Kristo, mga kapatid, ay tungkol sa mga batas o kautusan at prinsipyo ng Diyos at ang kanyang kaharian dito sa lupa. Jesus Christ talk about God's laws and principles about His kingdom on earth.
Kaya nagbigay ng turo si Kristo. Pakinggan niyo mga kapatid. Lahat ng tinuro ni Kristo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen po? Alam niyo po, yung kaharian ay bansa. Tama? Pag sinabi mong kaharian, kasi tayo, wala na tayong kaharian dito eh. Hindi tayo nabuhay sa kaharian eh. Nung lumang panahon, may kaharian tayo. Kaya ang ginawang pelikula yan eh. Diba? Kumita pa yun sa Netflix eh. Diba? Amen po? Pag sinabi mong kaharian, bansa ito. Sino naghahari sa bansa ng kaharian? Di ba hari? Kaya nga, sino nakapunta na sa Thailand o sa UK? Makikita nyo sa Thailand, nung nagpunta kami, yung hari nila doon, yung pumalit na kasi anak, yung wala, nung buhay pa yung hari, si Bumibol, kamukha ni ano yun eh, look alike ni Fidel Ramos. Kaya nagpupunta ako sa Thailand doon, kamukha ni Fidel Ramos yun. Sa kanila yung hari doon, yun ang namumuno. Kaya lang actually yung symbolic na lang. Nung lumang panahon, ang kaharian pinamumunuan ng isang hari. Di ba? At sa loob na yon, ang kaharian ay may mga batas, may kautusan. Tama? Amen? Ang nagpapatupad nun ay ang hari. Meron siyang tinatawag na mga citizens of the kingdom. Amen po? So, mga citizen ng kaharian na yon. At yung mga citizen ay meron silang mga karapatan. Alam niyo ba nung lumang panahon, pag ikaw ay nasa ilalim ng kaharian na yon, lahat ng benepisyo ng kaharian, lahat ng citizen doon entitled. Kung anong meron. Kung mayaman yung kaharian, lahat ng citizen doon, swerte. In fact, tingnan nyo sa Saudi. Sa Saudi, meron doon prinsipe. Di ba? Actually, king na yan eh. Si Salman. Lahat ng citizen nila, kung ano yung yaman ng kaharian nila, napapakinabangan ng mga Saudians. Di ba? Wala silang buwis. Alam niyo ba yun sa Saudi? Libre sila sa pag-aaral. Libre sila sa ospital. Yung walang trabaho doon, may pensyon. Hello? Pero, para lang sa kanilang citizen yun. In fact, naigpit ang Saudi, hindi ka magiging citizen doon kahit mayaman ka. Alam niyo ba yun? Amen po? Amen po? So, yung mga citizen doon, nag-e-enjoy. Meron siyang pribileyo, may karapatan siya, may benepisyo siya, pero kailangan sumunod siya sa kanilang kautusan. Amen? Amen po? Okay. Sa relihiyon, ano kaibahan? Sa relihiyon, iba. Sa relihiyon, ang mga miyembro, walang kapangyarihan. Sa kaharian, ang mga citizen, may kapangyarihan sila. Amen po? Amen? Inherent yung kanilang power. Kaya sa kanila, sasabihin lang ng tao, wala akong trabaho, akin na yung pension ko. Dideclare nila, walang trabaho, anong gagawin gobyerno? Dahil wala kang trabaho, wala nang tanungan yon, bigay pension. Takbo nyo, may ID lang sila na sila'y citizen. May power sila. Pag pumunta sila doon sa kanilang eskwelahan, sasabihin ng nanay, i-enroll ko yung anak ko. Hindi sasabihin ng eskwelahan, pag-aaralan ko pa. I-assess ko pa. Babalidate ko pa. Wala. Pag nakita, ikaw ay Saudian ka, ikaw ay taga-Saudi, ikaw ay pinanganak doon, ikaw ay citizen noon, yung eskwelahan, kahit ayaw ng principal, tatanggapin ka. May power yung citizen. Sa reliyon, meron ba? Sa reliyon, ang miyembro, walang kapangyarihan. Ang trabaho ng miyembro sa reliyon, sumunod lang sa mga leader. Kaya kung ano sabihin ng leader, kailangan sundin nila. Ang duty ng mga religious members ay practices, gawin nila, ritual, yung mga moral code na sinet ng religion. Susundin mo yun. Ikaw, kapatid, anong gusto mo? Maging miyembro ka ng reliyon o maging citizen ka ng kaharian ng Diyos?
Tinatanungin ko kayo, kung tatratuhin ko sarili ko, ako ba'y miyembro ng HPB lang? O ang totoo, ako'y citizen ng kaharian ng Diyos? Amen. O tingnan, nag-iisip kayo. Nakalagay sa Bible 130 times binanggit sa Gospel. 30 to 40 times binanggit sa New Testament. Kingdom of God. In fact, sinabi pa ni Pablo, hindi ba kanyo alam, kayo'y mga ambassador ni Kristo? Hindi ba ninyo alam, sabi ni Pablo, na ang citizenship ninyo ay hindi dito sa lupa, kundi ang citizenship ninyo ay sa kaharian ng Diyos? Parang hindi kayo masaya. Tingnan yung katabi nyo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, ako'y bahagi ng kaharian ng Diyos. Okay, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to. Hindi ko nilagay dito. Ang kaibahan ng kaharian, ang hari ang namimili kung sino ang mga citizen. Siya ang nagtatakda kung sino lang yung citizen. Sa relihiyon, yung mga religious leader, hindi sila nagtatakda kung sino citizen, ang sino member. Nangiimbita nga sila Mas maraming membro, mas maganda. So basta mag-member ka lang dito. Ganun ang relihiyon. Sa kaharian ng Diyos, hindi. Ang Diyos ang pumili. Kaya sabi ni Kristo, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Kaya lahat ng miyembro ng kaharian ng Diyos ay napakapalad. Kung ikaw ay citizen ng kaharian ng Diyos, na binabanggit ni Kristo, kapatid, ikaw na yung pinakamapalad na tao sa ibabaw ng mundo. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang citizen ng kingdom yan? Pakinggan nyo. My people are being destroyed for lack of knowledge. Tingnan nyo, ang kaharian ng Diyos. Walang papasok sa langit na hindi ipinanganak sa tubig at sa Espiritu. Tama? Ibig sabihin nun, ang Diyos ang pumipili nun. Siya ang nagtatakda. Lahat ng ipapanganak na muli, sila yung papasok. In fact, sabi ni Juan, to them, sabi niya, as many as those that receive Him. Di ba? In John chapter 1. Sa sino mang tumanggap sa Kanya, ay binibigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sasabihin mo, papasok ka sa langit, hindi ka naman naging anak ng Diyos. The Lord is calling us. Kaya ka nandito, pinili ka, tinawag ka ng Panginoon. God has called you to become members of the citizens of heaven. Hindi ng reliyon. Ang problema, hanggang reliyon lang tayo Papangakuan tayo ng mga pastor, mga obispo, mga ministro. Pupunta ka ng langit. Kapatid, ako, wala akong karapatan para sabihin sa inyo, ikaw kapatid, punta ka langit. I cannot do that because I am not the king. I don't own the kingdom. Amen? Si Lord yun. Ang problema ng mga Hudyo, nung panahon nila, eto problema, nung panahon ni Kristo, ang mga Hudyo, hindi nila matanggap yung pinapangaral ni Kristo. Ayaw ng mga Hudyo hanggang ngayon. Bakit? Kasi may relihiyon na nun, ang pinapangaral ni Kristo ay ang kaharian, ang konsepto ng kaharian. Hindi matanggap ng mga Hudyo. Alam yung bakit? May kalyo na yung puso nila May kalyo na sila. Mapurol na yung kanilang isip. Sila'y sarado, kandado. Dito ako. Pinanganak, dito na ako mamamatay. Alam niyo, minsan ng mga Kristiyano, ganun din Pag tinuro tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi, Brad, tama na to, miyembro kami ng gawain ng Panginoon. Christian nga Si Lord nga ang sinasamba namin Pero ayaw niyong tanggapin yung konsepto ng kaharian.
Mga kapatid, ang konsepto po ng kaharian ang magpapalaya sa atin. Maraming Hudyo hindi naniwala because of religion, hindi nila maintindihan yung biblical na narrative ng simulain ng sangkatauhan. Kung paano tinatag ng Diyos ang kaharian niya dito sa lupa. Ito problema. Because of being religious, masyado tayong reliyoso. Ayaw na natin tanggapin ang konsepto tungkol sa kaharian ng Diyos. May naintindihan kayo? May tanong kayo? May tanong kayo? Sino pa may tanong? Wala? Malinaw to? Kasi kung tatanungin niyo ako, kapatid, oo, ako'y Kristiyano. Pero ako ay bahagi ng kaharian ng Diyos. At tinatanggap ko ang konsepto, ang katuruan, ang mga kautusan, ang pamantayan, panuntunan ng kaharian ng Panginoon. It's all about the kingdom of Jesus Christ. Alam niyo ang problema ngayon? Maraming Kristiyano nakakandado, nakakadena. Meron tayong tinatawag na religious mindset. Reliyoso ka ba? Yun ang problema. Akala natin, katulad din ng Islam, katulad ng Budismo, katulad ng Hinduismo, tayo dapat ay maging reliyoso. Kaya nga ang mga churches, kung ano-anong mga trabaho, mga obligasyon, kung ano-anong mga aktibidades ang ginagawa natin. Pasensya na kayo ha. Kasi minsan yung gawain ho ng Diyos ay tinatakda ng religious system para yung mga Kristiyano may gawin at para manatili. Hello? Amen po? Nakatali ka dun eh. Amen? Kailan ba nagsimula yung religious mindset? Kailan? Hindi naman to sumibol lang. Ano kailan to nagsimula? Nung ikatatlong siglo, 3rd century. 300 taon matapos umakyat si Kristo papunta sa langit, na yung church ay nakihalubilo, na blend dito sa makamundong sistema. Kailan nangyari yan? Nilagyan ko na evolution ng Kristyanismo eh. Alam nyo, kaya ko ito nilalagay para ma-review ninyo. Ito nangyari dyan. Nung unang 100 hanggang 200 taon, ang gawain ng Diyos, walang katedral, walang kaparian, walang mga tinatawag na sakramento. Wala. Sila'y nagtitipon-tipon kagaya nito. Nagtatagda sila isang araw, nagtitipon-tipon para mag-aral, para manalangin, para magpalakasan sa isa't isa. Tinuruan ng mga unang Kristiyano na ang pagsamba ay gawin ng bawat Kristiyano sa kani-kanilang tahanan. Dahil ang pagsamba sa Diyos, hindi na Sabado, hindi na Linggo, kundi araw-araw sa buhay natin. Nasambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Walang worship service, walang misa. Ano nangyari? Noong 2 siglo, in the 3rd to 4th century, ano nangyari? Si Constantine, itinakda niya ang mga Kristiyano ay maging isang state religion, opisyal na relihiyon ng Roma. Imagine niyo. At dahil doon, ang Roma, ang imperyo, nagbigay ng lupa, nagbigay ng pera, nagtayo ng mga katedral, sa kondisyon na na si Emperor Constantine ang may say sa takbo ng simbahan. Ang church noon ay naging simbahan. Naging reliyon. From an assembly of the called out ones, they became a religious system. 10th century, isang grupo sa panimula ng isang religious leader actually nag-split ito. Nagkaroon ng Orthodox. Yung church sa Rome, nahiwalay yun eh. Wala pang protestante, naghiwalay na sila. Bakit? Hindi magkasundo sa pamantayan. Kasi nagkaroon na ng papa. Wala pang papa nun eh.
Nagkaroon ng papa dahil kay Constantine. Na para daw sa unity, isa na lang. Yung pumalit kay Pedro, yun na. So pumili sila, yung pumalit kay Pedro. Mga kapatid, nakakatakot ho ito eh. Naghiwalay, 10th century. Makikita ho natin na yung Roman Catholicism, lumawak ito mula 15th century. 15th century. Bakit? Paano lumawak? Alam niyo paano lumawak Kristyanismo? Meron nung tinatawag na na grupo ho. Mga Crusaders. Alam niyo 'yon? Yung mga Crusaders lulusob sa village, may mga senyales na krus yun. Panangganong krus, pero may dalang espada yon. Lulusubin nila, sasabihin nila, papatayin namin kayo kung hindi kayo magko-convert. Nakuha nyo? Kaya lumawak ang Katolisismo dito rin sa Pilipinas eh. Pumunta si Magellan eh. Paano yung mga Pilipino noon? Bakit sila nagpabaptize? Kasi nga, may dalang espada yung mga Kastila eh. May kanyon. Mga Pilipino na, dala-dala. Itak lang, hindi pa matalas. Di ba? Sibat. Wala ngang panangga, nakahubad lang. Madaling saktan. So, namili. Ikaw, buhay o magkatoliko ka? Parang hold up eh. Di ba? Amen? Lumawak ito. 15th century, makikita natin, lumabas si Martin Luther. Okay na sana si Martin Luther, di ba? Amen po? Kasi nabasa ni Martin Luther, yung Romans chapter 1, verse 17, the just shall live by faith. Kasabi niya, teka lang, ba't doon sa simbahan namin, yung mga masasamang tao, may mga ari na mga prostitution din, inuman, pupunta sa pare, bibili ng penance, indulhensya. Naabutan niyo yun? Indulhensya. Pag bumili ka ng indulhensya, binili mo yon, yung kasalanan mo, absuelto. Imagine niyo yun? Parang ngayon din, yung mga namatay, bibili ka nung card, pupunta ng langit yan. Mga kapatid, these are all things of the religion. Amen? At si Martin Luther, malungkot to, nagka-split-split pa yan. Kaya hindi ako nagtataka eh. Yung panahon natin, di ba? Makikita ho natin yung lumabas yung protestante, naghiwa-hiwalay yung denominations. Kasi ang problema, ako galing ako sa isang gawain eh. Naghiwalay yung mga leader. Ano yung bakit? Simple lang. Dahil sa pamamahala. Pakiramdam ng ibang leader, nagugulangan sila. Sa kanila lahat ng dusa, sa sentral lang lahat naman ng biyaya. Yung patakaran, pamamahala. Why? Because it is all a religious system. Amen? Amen po? Inabot na ho natin hanggang ngayon. Ang problema natin, yung theology na tinuturo sa atin, ang layo sa original na tinuro ni Kristo. Ang layo, basahin niyo po ito, makikita niyo dito na yung pinoproklama sa mga pulpito ay hindi na kaharian ng Diyos na tinuro ng ating Panginoon, kundi tungkol na sa reliyon. Alam niyo ba't ko binubuksan sa inyo ito mga kapatid? Kasi pumapasok na tayo sa huling panahon. Ako po'y naobliga na kailangan magising mo tayo at bumalik tayo sa biblical na ugat ho ng ating pananampalataya. Let us go back to the roots of our faith. Para ma-qualify tayo, makatiyak tayo, na tayo'y bahagi doon sa kakaunti na dadaan sa panahon na yon na kukunin ng Panginoon. Hello? Maraming Kristiyano, akala nila, basta member ka, mararapture ka. Hindi yung totoo yun. Basta nag-iikapo ka, mararapture ka. Basta faithful ka sa iyong mga religious duties, mararapture ka. Makukunin ka ng Panginoon. Hindi yung totoo. Kasi si Kristo, malinaw ang tinuro niya. Okay, para maintindihan nyo, ganito. Alam ko, nag-iisip kayo eh. Parang napapanganga kayo eh. Ano siya sabi ni Brother Aring kaharian ng Diyos? Yan ba original na tinuro ng Bible? Buksan natin mga kapatid. Amen?
Amen po? Okay. Tingnan nyo, yung biblical na narrative. Mahaba ito, kikwento ko na lang sa inyo. Okay. Makikita ho natin dito, mga kapatid, na ang manlilikha ng lahat, sino? Ang Diyos. Tama? That God is the creator of everything. Ng universe at ng mundong ito. Amen po? Okay. Anong sumunod nun? So sabi ng Lord, ginawa niyang lahat. Sabi niya, likhain natin ang tao sa ating wangis. Amen? So, ang tao po'y nilikha sa wangis ng Diyos, pero binigyan ng isang katawan na likha ho sa mundong ito, galing sa alabok. Amen? Amen? Okay. Ang sabi niya sa tao, makikita ho natin na binigyan niya ang tao ng kapangyarihan, dominion, para pagharian ang mundong ito sa ngalan ng Diyos. To have dominion over all the earth, administering God's kingdom on earth. Pakinggan nyo, nung lumang panahon, ang mundong ito, ang Diyos nasa langit, kaharian ng langit. Tama? At ang mundong ito, kaharian ng mundo. Pero nakalagay mo sa aklat ng mga awit 115, ang sabi ng Diyos, ang mundong ito na aking nilikha, ang gusto ko, ang maghahari dito ay ang taong nilikha ko. So, ang sabi, the earth has He given to the sons of men. Amen po? Kaya nga ang mga anghel siguro nainggit. Kaya ganun eh. Amen? Kasi ang mga anghel nasa langit, hindi sila naghahari doon. Ang Diyos ang naghahari. Pagdating dito sa lupa, ang Diyos pa rin ang naghahari, pero dinelegate niya sa tao. At ang sabi niya sa mga anghel, kayo ay mag-a-administer, maglilingkod, ministering spirits. Amen po? Amen? Mga kapatid, ito malupit. Dahil sa paghihimagsik, because of rebellion, ang tao po nawala yung kanyang katangian. Amen? Nawala yung status niya. Nawala yung dominion power niya na binigay sa kanya ng Diyos. Ano nangyari? Dahil doon ang mundong ito ay nahulog saan? Sa pagkabulok. Nahulog sa kaguluhan. Ano resulta? Ano resulta? Nawalan ang mundo ng administrator. Naintindihan niyo mga kapatid? Amen? Nawalan ng tagapamahala sa mundo. Bakit? Iniwan ni Adan. Nagkaroon ng power vacuum. Amen po? May vacuum mo sa kingdom of God on earth. Naging bakante ito. Iniwan nito. Tinalikuran to ni Adan. Anong ginawa ng dyablo? Ang ginawa ng dyablo, dala yung agenda niya na pumatay, magnakaw, at magwasak ng sangkatauhan, sinamantala niya. Ang alin? Ang pagkakatakwil sa tao mula sa Eden. Wala nang kapangyarihan ng tao at mamamatay na. They have a dying mortal body. So anong ginawa ni Satanas? Si Satanas ba may-ari ng kingdom of God on earth? No. Anong ginawa ni Satanas? Inalipin niya ang tao. Para magtatag ng kaharian ng tao. May naintindihan kayo? Kaya nga sa Genesis makikita nyo, nagsimula na, di ba kinakain pa lang, nagsimula na magtayo ng mga syudad. Kaharian ng tao, hindi na kaharian ng Diyos. Kasi wala na yung paghahari ng tao sa ibabaw ng mundo. So anong ginawa ng devil? Ang ginawa niya, nag-rule siya, hindi sa earth, kundi nag-rule na mahala o namayani ang dyablo. Saan? Sa sangkatauhan. Paano? Inalipin niya tayo ng lahat ng uri ng kasalanan, mga deceiving scheme, panlilinlang. Ang idea ni Satanas, i-corrupt ang tao at mawasak ang tao. Ma-eliminate ang tao. Naintindihan niyo to? Nalalabuan ba kayo?
Ito yung mundo. Inabandon ni Adam. So yung kingdom of God on earth, wala nang namamahala. Nabakante. So nung mabakante, nakita ni Satan, nagtagumpay siya dahil sa rebellion. Pinagharian niya hindi ang daigdig na ito. Ang pinagharian niya, yung mga tao. Hello? Para ano? Paano ginawa? Ginawa niyo tayong alipin sa kasalanan, alipin sa lahat ng kamunduhan, lahat ng kabuktutan, lahat ng bagay na ayaw ng Diyos. Ginawa ito ni Satanas. Amen? Pero ito mabuting balita. Ang mabuting balita, ang Diyos, hindi niya kailanman tinalikuran ang sangkatauhan. Hindi niya tayo iniwan at hindi niya tayo pinabayaan. Nagplano ang Diyos. Sinet in motion niya. Yung plano niya na ipanumbalik ang tao muli sa kanyang harapan. At i-reestablish ang tao na mapagharian ang mundong ito. Paano? Sa pamamagitan ng bagong Adan. Pamamagitan ng binhi na lalabas. Kaya nga sabi niya kay Satanas, may binhi na dadating na dudurog sa ulo ng dyablo. Sino yung binhi? Sino yung binhi? Si Jesus. Hindi yung kahit sino nagkiklaim. Meron nga ako nakita nangaharang dyan sa may bandang Rizal. May corona pa Lahat ng dumadaan, kinikikilan. Kasi sabi niya, siyang may-ari, siyang hari ng mundong ito. Yun, nahuli, nakulong. Diba? Mga impostor Amen? Si Kristo po ang binhi. So sa record ng Bible, ano sabi? Si Abraham tinawag ng Diyos. Tama? Ano sabi niya kay Abraham? Abraham, mula sa'yo lalabas. Ang kaharian mo, ang lawak ng iyong ancestry ay lalawak kasing dami ng buhangin, kasing dami ng bituin, at mula sa lahi mo mapagpapala ang sangkatauhan. Amen? Amen? Sino yun? Si Jesus, ang Messiah, ang anointed King na hahalili kanino? Kay Adan. Tandaan nyo, bakante pa yon mula kay Adan hanggang sa panahon ni Jesus, walang nakaupo, walang kumangkin, walang bumawi ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Amen? It is only the Lord Jesus Christ at the appointed time. Sa takdang oras, takdang panahon, dumating si Jesus para tubusin ang tao. At ipanumbalik muli, i-restart niya. Pakinggan nyo, ni-restart niya yung kaharian ng Diyos. Amen? Mga kapatid, si Jesus po ang Messiah. Kaya mo siya tinatawag na Kristo, maghahari siya. Magtatatag siya ng trono saan? Sa Jerusalem. At doon sa Jerusalem, paghaharian niya ang trono ni Haring David. Amen? He will sit on the throne of David at i-establish niya ang kingdom of God on earth physically. Physically. Kasi may tanong dito Kapatid, yung kaharian ba ng Diyos na itatag na ni Kristo nung panahon niya? Sino magsasabing, Brad, yung kaharian ng Diyos na itatag ni Kristo nung nagpunta na siya dito sa lupa. Bagamat hindi pa natin nakikita na umuupo siya sa trono ng Jerusalem. Because the kingdom of God is here and not yet there. Yun ang totoo. Ang kaharian ng Diyos, nung mangaral siya, magbalik loob na kayo, bumalik na kayo, dahil ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Abot kamay nyo na, andito na, the kingdom of God is near you. Hindi malayo, andito na. Bakit? Kasi isang araw si Kristo ay mamamatay sa krus. At si Kristo isang araw, mabubuhay na magmuli. At si Kristo isang araw aakyat sa kalangitan, uupo sa trono ng Ama, sa kanyang kanan, upang paghariang muli. Hello?
Amen po? Mga kapatid, ang mga Kristiyano po, tayo po, primarily, tayo ay tinuturing na mga citizens ng kaharian ng Diyos dito sa mundong ito ngayon. We are all citizens of the kingdom today. Pakinggan nyo. Kung ako'y citizen ng kaharian ngayon, taglay ko ngayon ang mga karapatan, taglay ko ngayon ang mga pribilehyo, taglay ko ngayon ang mga benepisyo na ginagarantihan ng banal na kasulatan. Amen? Ang Bible, ang Constitution natin. Pakinggan nyo, kung ang Pilipinas ay merong Philippine Constitution, ang mga mananampalataya ni Jesus ay merong konstitusyon. Ibig sabihin, sa Bible, nandyan lahat nakasulat ang pribilehyo mo. Nandyan lahat nakasulat ang benepisyo mo. Nandyan nakasulat ang moral codes kung paano tayo mamumuhay. Nandyan nakasulat ang kanyang kautusan. Kaya nga pinagsisikapan ko mga kapatid na turuan tayo na magbasa, mag-aral. Kasi sa Biblia makikita mo yung pribilehyo mo. Makikita mo yung benepisyo mo. Paano? Saan dinaan ni Kristo? Sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Precious promises. Ano ibig sabihin? Kung yung pangakong ito nakasulat sa Biblia, sasagutin ako ng Diyos, hindi dahil umiyak ako ng gabalde. Hindi dahil dinurog ko yung tuhod ko sa kakaluhod. Hindi emosyon ko hindi yung emosyon ko ang magiging dahilan para kumilos ang Diyos. Hindi. Kikilos ang Diyos ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Ayon sa kanyang pangako. Ayon sa kanyang mga pribilehyo itinakda para sa atin. Ang problema, paano mo ito aangkinin kung hindi mo ito alam? Parang namamangha kayo. Tamad na tamad tayong magbasa ng Bible. Akala natin kasi, reliyon. Brad, uusalin ko tong verse na to, may mangyayari. Wala akong magic doon. Pag dinala ko ang pangako ng Panginoon, nakasulat sa Biblia, magdalin nyo, bring words to me, sabi ng Lord. Hindi yan babalik ng walang kabulot. Pag ginawa ko yon because I know it, kahit na hindi ako umiyak, kahit hindi ako maglulupasay, sabihin ko lang yun sa Panginoon, sa aking panalangin. In fact, pag nanalangin ako, sasagutin ako ng Diyos. Kasi alam ko yung pangako niya. My people are being destroyed for lack of knowledge. Pasensya na kayo. Matagal na panahon, inalipin tayo ng relihiyon. Sana magising tayo sa katotohanan. Ikaw ay isang citizen. Ano ba Tagalog citizen? Mamamayan ng kaharian ng Diyos. Amen? At ang mga pribileyo, at ang mga benepisyo, at ang mga karapatan ay ginarantihan ng banal na kasulatan na siyang salita ng Diyos. Na kapag tayo po inangkin natin to, pinamuhay natin ito, at alam natin ito, kikilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Amen? Yun ang tungkulin ko naman ituro sa inyo. Ito. Paano tayo kikilos sa kaharian ng Diyos? Mga kapatid, the kingdom of God is here. Andito. Kaya pag may problema ka sa mundong ito, na puro injustice, puro unfairness. Life is unfair in this world. But God is righteous. God has justice for all of us. Kaya nga sumasagot ang Diyos sa panalangin mo eh. Kasi inaagrabyado tayo dito sa mundo eh. Gusto mong magpakabuti, inaagrabyado ka eh. Nililinlang ka, iniisang ka, ninanakawang ka. Amen? So ang hustisya ng Diyos, dahil nasa kaharian ka niya, ang Diyos na yung gagawa ng kanyang hustisya. Ninakawang ka, ang gagawin niyo, babalik naman sa iyo, 10 doble, 100 doble pa. Nagsisikap ka, may nang-aatraso sa iyo, anong gagawin ng Diyos? Either alisin yung taong yun,
o magbigay ang Diyos ng panibagong ano sa'yo para ikaw makausad. Alam niyo himala? Himala. Amen? Medyo tama si Nora Honor dun eh. Walang himala. Ang himala ay nasa puso mo. Actually, himala ng Diyos, nag-aantay lang kung alam mo ang iyong karapatan, kung alam mo ang pribilehyo mo, kung alam mo ang benepisyo mo sa kalangitan. Kung aware ka at ikaw ay bahagi ng kaharian na yan, mamamayan ka in good standing in good standing. Amen? Amen po? Alam nyo, mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng Kingdom of God worldview. Baguhin natin na isip natin. Amen? Kasi ang Kingdom of God na worldview ng Biblia, dinideclare nito na ang Diyos Ama, ang manlilikha, ang hari na pinakasupreme sa lahat ng physical at spiritual world. At si Jesucristo, ang unique eternal Son of God, na siyang Messiah, ang anak ng Diyos, ang naghahari dito sa mundo. Kaya pansinin niyo yung Bible, si Jesus Christ ang hahatol sa lahat ng tao. Alam niyo ba yon? Si Jesus ang hahatol sa lahat ng tao because He is the King of the earth. Nasa Kanya ang kaharian. Kaya pala sabi niya, ng alagad niya, all power is given unto me, both in heaven and in earth. Ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng authority ay nasa kamay ko. Dito sa langit at sa lupa. Everything is in the hands of Christ. Pakinggan nyo, magmamahal na araw na naman. Sana maintindihan nyo ito. Ang mahal na araw po'y paalala sa atin na 2,000 years ago, binawi ni Kristo ang kaharian ng Diyos sa lupa. Siya na ang umupo doon, mula noon, at ngayon, at sa darating pang panahon. Ano ang sinasabi mo, Brother Harry? Hindi na bakante ang pamamahala ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. The seat of the kingdom of God on earth is not vacant anymore. Jesus Christ sits on the throne. And one day, darating siya to physically set up His kingdom in Jerusalem. Pero, anong ginagawa niya ngayon? Brad, ba't hindi ba dumadating siya? Ano yung bakit? Tumatawag pa siya ng mga gustong maging mamamayan. Open pa yung application para maging citizen ng heaven. Hello? Wag ho kayong papayag na umalis sa mundong ito na hindi kayo citizen ng kaharian, hindi kayo mamamayan ng kaharian ng Diyos. Brad, Kristiyano ko eh. Kristiyano ka nga. Tama yun. Pero alam mo ba na ikaw ay mamamayan ng kaharian ng Diyos? Na si Kristo ang hari? Amen? Amen? At ng kaharian wala akong Supreme Court. Alam niyo ba yun, yung kaharian? Yung hari, siya din ng judge. Amen? Siya din ng legislation. Kaya nga sa atin, may Senate, may Congress, kaya nagkakagulo-gulo eh. May presidente, may Senate, may congressman. Sa kaharian, wala. Hari lang. Siya ang judge, siya ang law, siya ang batas. Pag sinabi niya, sinabi niya. Amen? Kaya nung sinabi niya sa'yo, kung ikaw ay mananampalataya sa kanya ng buong puso, maliligtas ka. Ipapanganak ang muli. Hello? Pasensya na kayo, kaya ako masyadong beholden kay Lord. Wala po akong kinikilalang mas mataas sa akin maliban kay Jesus. Kasi siya talagang may-ari ng kaharian. Oo, may mga obispo, may mga bishop, may mga spiritual leader. Hindi ho sila, maaaring mataas sila sa relihiyon. Pero hindi ko sila kinikilala na mas mataas pa kay Kristo. Si Kristo kasi ang aking hari. He is my King. He is my Lord. Kaya pagdating ni Kristo sa Apokalipsis, anong sabi? Dadating ba si Kristo? Nakaganyan? Naglalakad siya kasama ng mga anghel, may dala mga kandila, kumakanta na himno. Hindi, dadating si Kristo nakasakay sa kabayo. Ang nakalagay, King of Kings and Lord of Lords.
uupuan niya yung trono na, na inalipusta ng Antikristo. Kasi aalipusta yun ng Antikristo eh. So, hindi papayag si Lord. Kukunin niya, uupo na siya. At ang maganda doon, lahat ng mamamayan, tatawagin, i-recall, bibigyan ng bagong katawan kung buhay. Kung patay, bubuhayin muli at bibigyan ng bagong katawan. Amen? Ay, mga kapatid, ang Holy Bible po ay hindi religious book. Pasensya na kayo. Hindi religious book ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan po ay constitution ng kaharian ng Diyos. Amen? Andiyan ang batas niya, precept, principle na kailangan sundin natin, ang kalooban ng Diyos, ang purpose niya, ang plano niya sa sangkatauhan, ang mga pangako niya. Kaya mahal na mahal ko ang Bible, nagbabasa ako kasi pag nakakabasa ako ng pangako ng Diyos, tuntua ako. Kasi may natutunan na naman akong pribileyo at pinipisyo ko. Kaya pala si Haring David, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Because David knew Christ as King and Lord. Amen? Yung mga mamamayan po ng kaharian ng Diyos, sila yung nananampalataya kay Jesus. Sumusunod sa kanyang kautusan, sa mga tinuro niya, nakikipag-isa kay Kristo sa banal na Espiritu, born again, sons and daughters of God. Kaya nga walang papasok sa langit na hindi pinanganak eh. Ito tawag ko eh. Lahat ng papasok sa langit ay mga spiritual citizens of the kingdom of God. Spiritually born. Kung meron naturally born citizen ng bansang ito, merong spiritually born na citizens of the kingdom of God. Ikaw kapatid, kumusta? Pinanganak ka ba sa kaharian ng Diyos? Ba't parang tumahimik kayo? Parang, bakit kailangan ma-born again pala ako? Eh kasi nga, pinapakomplicate natin yung born again eh. Pakasimple. I hope to open this up to you. Bubuksan ko pong muli yung issue tungkol sa born again na yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano nangyayari yan. Hindi religiously looking into it, kundi according to the Bible. Amen? Alam niyo yung mga early Christians, ganito yung pananaw nila, yung mga naunang Kristiyano. Kaya pala sa kanila, yung himala, napakadali. Kaya pala nung panahon ng mga Old Testament, sila Moses, yung himala ng Diyos nangyayari, napakasimple. Why? Because they have this worldview that God is King. Amen? That they are under the King. The Creator of everything, who sits supreme. Amen? Eh di lalo na tayo. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos po, ito yung main subject ko ng Bible. Pagbalik-balik na rin yung banal na kasulatan, Old Testament hanggang New Testament. Ang Kingdom of God, ang main subject ng Bible. At ito po yung pundasyon para maintindihan mo. Maintindihan mo kung anong plano ng Diyos. Anong motibo ng Diyos. Anong pangako ng Diyos. Anong aksyon ng Diyos. Kung lalapit ako sa Diyos, kailan lapitan ko siya bilang hari as King of my life and King of this world and King of this earth and King of the universe. Kung ikaw ba lalapit ka sa hari, sasabihin mo lang, kumusta ka na? Di ba pag dadating yung hari, lalo na doon sa Thailand noon, pag darating ang hari doon, yung mga traffic naghihinto, mga tao, nakayuko sila, talagang nagbabaw sila, dumadaan lang yung hari nila eh. Eh mga Kristiyano, purihin natin ang Panginoon. Hello? Pasensya na kayo ha. May naintindihan kayo? I am preaching what the Bible has preached all along. I am preaching what Jesus Christ preached. It is about the kingdom of God. Amen? Kaharian ng Diyos. Kung maintindihan ko ito kapatid, ito pananaw ko,
Maintindihan ko lahat hindi ako maliligaw pag binasa ko ang Bible. Kasi diyan umiikot sa kaharian ng Diyos na yan. Amen? Wag na, na-stumble kasi ako kay Kibuloy. Pabayaan mo na siya. Yung kaharian niya, bogus Hindi kaharian ng Diyos yun. It is His kingdom, but not of the Lord. Amen? Amen? So, panghuli na lang. Alam nyo, sabi mo, Brad, totoo ba yan? Kaharian ng Diyos. Tingnan nyo huling-huling aklat ng Bible. Huling-huli. Aklat ng Apokalipsis. Amen? Tingnan nyo. Pagkatapos, hinipan na ikapitong anghel ang kanyang trompeta. At sa langit ay narinig ang malakas na tinig na nagsasabi, ang kaharian ng sandibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo at maghahari siya magpakailan aman. Wow! Amen? Prophecy po ito. All the kingdoms of the world will become the kingdom of God and of Christ. Amen? Amen po? Kaya tayo pong lahat ay pinakikiusapan ko, mga kapatid. Sabi dito, salamat po, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya ngayon at noon, at sapagkat tinaglay mo ang iyong dakilang kapangyarihan at nagsimula ka ng maghari. Amen? Amen po? Kailan nung maghahari si Kristo? Physically, when He comes. Is He reigning now? Is He reigning now? Yes, He is. Bakit? Pag-uusapan natin. Kaya tayo nagpe-pray. Yung sagot sa panalangin nyo, patunay na naghahari si Kristo. Lahat ng plano ng kaaway, hindi magtatagumpay sa inyo. Kasi binawi na ni Kristo lahat ng pamamahala kay Satanas. Huwag na kayong matakot kay Satanas. Wala na siyang kapangyarihan. Amen? So, may naintindihan kayo? Parang malungkot kasi kayo Alam niyo kung alam niyo to? May problema kasi ako, sister. Yun nga Kung naintindihan mong naghahari ang Panginoon, yung problema mo ay hindi na problema. Bakit? May benepisyo si Lord para sa'yo. May pribileyo si Lord para sa'yo. May pangako siya para sa'yo. Kung hindi ka makakamit ng hustisya dito, si Lord ang magbibigay sa'yo ng hustisya. Kung ginugutom ka ng mundong ito, si Lord ang magbibigay sa iyo ng pagkain mo araw-araw. Hindi? Kung inaapi ka ng mundong ito, si Lord ang magtataas sa iyo at bibigyan ka niya ng kapahingahan. Mga kapatid, tayo po ay manumbalik ko sa ating Panginoon. Amen? Amen? Sana po ngayong umaga, ito ang pundasyon ng ating pag-aaralan mula ngayon. Everything that I will share with you is about the kingdom of God. Amen? What He wants, what His plans, what His ways are. Kung ano man yung pamamaraan ng Panginoon, yun ang ating gagawin. Amen? Amen? So,